Pag-usapan pa natin ang bagong modus na ito kasama si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, itong nabiktima ng mandurukot, saan daw ba nakalagay yung kanyang cellphone? Well, Pops J, nandun daw siya sa bulsa. And actually, ito yung kwento. Parang dahil nga nagbabiyahe siya, kailangan niya may puntahan din sa pamilya niya. So, nilagay niya lang talaga sa bulsa kasi nagmamadali na rin talaga siya. And then, doon niya na-realize, ay, wala na pala yung gamit niya, Pops J. Walang passcode yung kanyang cellphone na nanakaw? Wala. Actually, meron pero madali hulaan. Kaya yun yung paalala din ng marami. At yun din yung natutunan niya na kung magpa-passcode ka man, wag masyadong madali hulaan. Kasi most of the time, ganun din yung nagiging pin. So, alam na nila yung nagiging pattern din ng mga passcodes mo pagdating sa mga digital wallets, Pops J. Bilang paalala, Amy, kapag nanakaw ang laman ng e-wallet, wala na raw bang paraan para mabawi yun? Yun yung masakla, Pops J, wala pa kasi so far. And ngayon nga kasi, sa July, abangan natin na meron ngang digital wallet payment na sa mga LRT, MRT stations. So, kailangan mas mag-ingat din. Maging worried na yan, maglagay ng two-factor authentication dahil nga mahirap na mabawi and wala daw mga CCTV sa loob din ng mga tren. Maliban dun sa two-factor authentication, ano pang pwedeng gawin? Actually, Pops J, ang pwede dyan is mag-connect din tayo ng device dun sa mga devices ng mga relatives natin or kaya mga closest friends natin. Para ma-alerto. Partner, para in case mawala, alam nila, nakikita agad kung nasan yung cellphone mo, Pops J. Ayun. Okay, maraming salamat. Mobile Journal, Amy Atienza.